Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Nangyari ang karanasan kong ito taong 2004. Bilang isang kolektor ng pautang sa bayan, trabaho ko na ang dumalaw sa mga kabahayan sa araw-araw para mangolekta ng pambayad sa arawang utang ng mga tindera at iba pang residente. Ako si Joe at ang aking trabaho ay tagapangolekta ng bayad ng mga arawang utang. Bali, dalawa kaming na-assign sa Barrio Makiling. Siya si Roger. At nakatira kami sa paupahan ni Aling Susan na may sarili namang karinderya at bidyokehan sa bayan. Bali, dalawa kaming na-assign sa Barrio Makiling. Siya si Roger, ang aking kasama. Nakatira kami sa paupahan ni Aling Susan na may sarili namang karinderya at bidyokahan sa bayan. Malit ang sweldo, pero palagi naman ako sa trabaho. Kaya tinitis ko lang para maibigay ko sa bunso naming kapatid na kasalukuyang nag-aaral. Karamihan sa may lista sa amin ay taga-palengke. At karamihan din sa kanila magkakakumari na kanya-kanyang ligtas sa mga kasama nila kung sino ang walang pambayad. Halos kilala ko na ang ilan sa kanila dahil maraming beses na silang nakapangutang at maayos namang nakapagbayad. Sa katunayan, nakapagpatayo sila ng samahan sa pangungunan ni Aling Rona, kung saan kada hapon sila nagpapang-abot sa isang lugar na pagkikitaan nila at doon kukolektahin ang kanilang mga bayad. Sa pamamagitan nun, halos sabay-sabay silang nakakakumpleto sa kanilang mga utang. Medyo matagal na rin ako sa trabahong ito. Magtatatlong taon na at ayos naman sa akin. At sa trabaho kong ito, nakakatagpo ako ng aking nobya sa katauhan ni Antoinette. Mabait at maganda sa aking paningin si Antoinette. Anak siya ni Aling Lisa, na isa din sa aking mga suki, na nakatira naman sa masukal na bahagi ng baryo. Hindi kagaya ng kanyang kumare na si Aling Lisa, mailap ang ginang ito at hindi palakibo. Ganun pa man, hindi naman ito kagaya ng ibang tao na suplada at hindi namamansin. Parang hindi lang siya sanay na nakikipagkwentuhan ng madalas. 3 beses na akong nakarating sa kanila nang bumisita ako kay Antoinette. Maayos namang nakipag-usap si Aling Lisa. Pero pansin ko, hindi niya din gaanong kinikibo ang kanyang anak. Nang minsan naman tanungin ko ang aking nobya tungkol rito, ganun lang daw talaga ang kanyang ina. Baka raw abala lang sa gawaing bahay ang mama niya, kaya hindi kami gaanong maharap ng seryosohan. Sa pagkakaalam ko, byuda na ang kanyang mama. Pero hindi naman kagaya ng iba si Aling Lisa. Maayos naman itong makiharap sa tao. Isang gabi, matapos ang aking trabaho, ay naisipan kong dalawin si Antoinette sa kanilang bahay. May usapan naman na kami at nakapagpaalam na din siya sa kanyang ina na dadalaw ako. Kapag nagpupunta ako sa bahay nila, naglalakad lamang ako. Dahil kasama ko naman lagi si Roger. Bukod sa kasamahan ko ang lalaki sa trabaho, naging matali ko din siyang kaibigan. Kagaya ngayon, kahit may kadiliman ang paligid,
ay nagtsatsaga kaming maglakad sa madilim na kalsada habang tanging liwanag ng taglay lang naming dala ay ang ilaw ng aming mga cellphone. Palagi akong binibiro ni Roger. Naliligawan niya daw si Aling Lisa, kaya napapalakak ako habang naglalakad kami. Nasa kaligitnaan na kami nang may mapansin akong tila ba kumot na iwinawag-iway malapit sa ulunan namin. Naalerto ako at pinakiramdaman ng paligid. Ewan ko ba? Naramdaman ko bigla ang dahan-dahang paggapang ng kilabot sa aking buong pagkatao. Naging balisa ako at nakaramdam ng takot sa paligid. Naisip ko nga na baka may nakasunod sa aming aswang. Bata pa lamang kasi ako, ay mulat na ako sa mga ganitong kwento. Si Lola ang mahilig magkwento sa amin nun ng tungkol sa mga aswang. Ayon pa kay Lola, na nung kabataan niya ay may nakasagupa din daw siyang aswang, kaya alam niya ang mga kakayahan ng nasabing nilalang at alam niya ang pangontra. Ngayon ako naman ang tita nakakaranas nun, ay naging alerto ako at inihanda ang aking sarili sa maaaring pagsugod ng aswang. Kahit papano naman, may buntot pagi akong palaging daladala na siyang panakot ko sa mga palalong aswang. Kinapa ko din ang munting botelyang may lamang langis sa aking bulsa at napagtantong kumukulo iyon. Kung kaya't malakas na pagkabog ng aking dibdib ang sumunod. Matapos yun, ay nakarinig kami ng matinis na huni ng nilalang na nung unay akala ko'y ibon lamang. Papalipad sa ere na tila ba't tinatabi kami palayo. Hindi ko alam kung bakit. Pero nanggugulo ang nasabing nilalang na parabang ayaw kaming papuntahin sa bahay ng aking kasintahan. Sa kabila ng pananakot ng nilalang na yun, ay hindi ako nagpapigil. Tumuloy pa din ako at naghanap ng paraan para magapi ang nilalang. "Lubayan mo kami!" Sigaw ko nang ginantihan ng aswang ng pag-angil. Mukhang hindi niya nagustuhan ang ginagawa ko, kaya pabulusok siyang lumipad pabagsak sa akin para sa pagsugod. Nagimbal ako nang makita ang nanlilisik niyang mapupulang mga mata at ang kanyang matatalim na kuko. Kasabay ng kanyang pag-angil ay ang paghuni niya na nakaririndi sa aking pandinig. Nang magpang-abot na kami ay pinagkakalmot niya ako hanggang sa magpagulong-gulong kami sa lupa. Si Roger naman ay hindi na makapagsalita sa labis ng takot. Ang nilalang ay nagtataglay ng mahahabang buhok at tila nagkakaroon ng buhay na basta na lamang gumapang papunta sa aking leeg para pumulupot. Maging ang aking balikat at paa ay hindi niya pinalagpas. Pinuluputan niya yun, dahilan para hindi na ako makakilos. Nagpumiglas ako at pinilit na makipagtagisan ng lakas laban sa aswang. Dama ko ang panlalagkit ng aking muka dahil sa tumutulo niyang laway, pero hindi ko din binigyang pansin pa. Ang mahalaga, makaalis ako sa pagkakahawak niya. Napansin ko ang pagkabawi ng atensyon ni Roger at pinulot ang nabitawan kong buntot pagi. Hindi ko na alam kung anong kanyang ginawa. Basta't naramdaman ko na lamang ang tila nasasaktang angil ng aswang kasabay ang pagbitiw niya sa pagkakahawak sa akin kasama ang kanyang buhok. Biglang tumalo ng aswang sa di kalayuan habang nagkikikisay na animoy nasakta ng husto. Kaagad akong inalalayan ni Roger at kahit nangihina pa ay tinalunton namin ang daan papunta sa bahay nila Antoinette para makahingi ng tulong.
Mahihirapan na kasi kaming bumalik pa sa bahay. Lalo't alam kong naroon lang ang aswang at naghihintay kung kami babalik. At dahil na rin sa labis na pag-iisip na kung paano makakalayo, ay hindi ko na namalayang nakarating na pala kami sa bahay ng aking nobya. Dahil dun ay medyo nawala na din ang aking takot sa aswang. At bahagyang nagtaka naman dahil pagdating namin sa bahay nila Antoinette, madilim ang bahay nila. Sa pagkakaalam ko, hindi naman umaalis ang kasintahan ko sa bahay kapag ganung oras na ng gabi. Nung bigla akong muestrahan ni Roger na huwag daw akong maingay. At pumesto kami sa may likurang bahagi ng bahay. Doon ay may mumunting liwanag na nagmumula doon. At nalaman kong mula ito sa nakasinding kandila. Sumilip ako nang may makitang maliit na siwang. Dama kong may tao sa loob dahil may naririnig akong mahinang yabag sa sahig na gawa sa kawayan. Ang tahanan kasi nila Antoinette ay yung tipong kagaya ng bahay kubo. Matataas na sahig at pwedeng pagtaguan ang sa bandang silong. Kaya kahit sinong gustong sumilip sa itaas ay magagawa yun nang walang makakapansin. Nagpasya tuloy akong lumapit doon para makita kung ano nga ba ang nangyayari sa itaas. Bigla kasing dinagundong ng malakas na kabog ang aking dibdib nang maklaro ko sa siwang ng sahig na si Antoinette ay may kasamang lalaki. Ayokong isiping niluloko niya ako at ipinagpalit na sa iba. Pero hindi ko inaasahang higit pa pala dun ang ginagawa niya. Kitang-kita ko na pumatong siya sa katawan ng isang nakahigang lalaki at idiniin ang kanyang mahahabang kuko sa tiyan nito. Laking gulat ko nang makitang nabutas ang tiyan ng nakahigang lalaki at bumulwak ang masaganang dugo. Napalunok ako at pinilit ko ang sariling huwag makalika ng ingay. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Antoinette, pero sigurado ako hindi yan gawain ng normal na tao. Si Roger naman ay pagapang na lumapit sa akin mula sa likod bahay. Sinabihan niya ako na mukhang delikado ang aming sitwasyon ngayon. Hindi niya daw maiwasang magduda na ang aswang na sumugod sa amin ay may kinalaman sa kababalaghang nangyayari sa tahanan nila Antoinette. Naguguluhang napatingin ako kay Roger at walang ingay na sumenyas na kailangan naming makapasok. Umiling siya at sinabing masyadong delikado. Pero naisip ko, paano na lang kapag naghasik ng lagim si Antoinette sa labas ng bahay niya? Paano pa namin siya mapipigilan? Hindi ko nga alam kung paano siya nagkaganon. Basta na lang namin siyang nakita na nilalantakan ang lalaking nakahandusay sa sahig ng bahay nila habang nakakubabaw siya sa ibabaw nun. At nilalantakan ang mga laman loob nito. Hinihila ni Antoinette ang bituka nang makapasok ako sa bintana ng bahay nila. Nagkataon kasing bukas yun kasi madali kami nakapasok ni Roger. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Lalo na't nakikita ko ang malahalimaw na pagkatao ng aking nobya. Walang pagdadalawang isip na hinablot ko siya. Hinablot ko ng biglaan para dalhin sa labas. Pero nagpupumigla si Antoinette at muling tinakbo ang kanyang biktima. Mas naging hayok pa ang ginawa niyang paglamon sa mga laman loob nito. At tila ba uhaw na uhaw sa mga patak ng dugo na nagmumula rito. Mabuti na lamang at nagkasundo kami ni Roger
na pagtulungang hilahin nang wala sa sariling si Antoinette palabas ng bahay. Subalit nagpupumiglas ito. Napakalakas niya. Kung kaya't inilabas ko na ang bawang na dala-dala ko at pinamoy namin sa kanya. Para siyang ahas na nanghina na lamang bigla nang maamoy ang halimuyak ng bawang. Hinila namin siya papunta sa may malalagong kakahuyan at doon iginapos sa isa sa mga matatandang puno. Kailangan namin gawin yun dahil nanlalaban siya at kamuntikan pang kagatin sa braso si Roger. Galit at puno ng pagkatakam na pinagmasdan ako ni Antoinette. Naakala ba niya ay ako ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo? Habang umaangil siya, ay panay naman ang pagpahid ko ng pangontrang langis sa kanya. Napapaungol siya. Napapasingasing sa tuwing nababasa ng langis ang kanyang balat. Dahil parang nangangati ito. Gigil na gigil sa akin si Antoinette. Na sa totoo lang ay hindi ko kayang harapin siya sa tuwing naglilika siya ng kakaibang ingay. Si Roger naman ay binalikan ng bahay nila Antoinette at makalipas ang halos isang oras ay bumalik ito na humahangos. Sinabi ni Roger na may natuklasan siyang lumapag sa likod ng bahay nila Antoinette at yun ang nakasagupa naming aswang kanina. Napagmasdan niya rin kung paano nagbalik sa anyong tao ang aswang na ayon kay Roger ay naging si Aling Lisa. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Antoinette at sa madilim na kapaligiran sa kanyang likuran. Dahan-dahan na din siyang nagbabago ng anyo at ayon sa kanya, planado raw ang pakikipagnobyo niya sa akin. Hindi niya raw ako tunay na mahal at inihahanda lamang niya ako upang maging hapunan nilang mag-ina. Nagimbal ako ng husto sa aking narinig. Tila ba hindi man lang ito kayang tanggapin ng aking puso. Kaya dahan-dahang umusbong ang galit sa aking buong pagkatao. Hindi ko matanggap na nilinlang niya lamang ako para gawing pulutan. Dahil doon ay nilatig ko siya ng buntot pagi. At umangil ito ng napakalakas dahil sa sobrang sakit. Hindi ko kayang paniwalaan na aswang ang nobya ko. Napakasakit isipin. Pero malayo pala ito sa katotohanan. Hinayaan lamang namin siya nakatali sa malaking puno. At luhaan ko siyang iniwan sa kagubatan. Na halos naglulupasay naman sa pagmamakaawa si Antoinette. Muntikan na akong madala sa malamyos niyang boses. Pero ang sabi ni Roger, huwag ka raw hahayaang makontrol ako ng panilinlang ni Antoinette. Kinaumagahan ay binalikan ko si Antoinette sa pinag-iwanan ko sa kanya. Laking gulat ko nang makita ang nauupos na bahagi ng kanyang damit at wala na si Antoinette dun. Naisip ko na baka nasunog siya sa init ng sikat ng araw at hindi na muli pang nakapagbagong anyo. Dahil na rin sa mga panguntrang inilagay ko kasama niya.